Hello guys, magandang araw. Welcome to NM Hermoso Channel. Ako po si Elmer Hermoso. Nandito po ulit tayo dito sa ating video para mag-share po ako ng mga magagandang pwede gawin sa inyo pong mga e-bike kung sakaling mag-brown out po. Lalo po kung ang inyo pong e-bike ay meron pong solar or kung wala man, at least magamit nyo yung laman ng inyong battery kapag po nag-brown out, kahit pang ilaw lang, pang electric fan lang, pang TV, pwede naman. Pero syempre, kung matagal yung brownout, syempre wag mo nang gamitin sa luho. Pwede ka naman hindi mo na manood ng TV. So guys, makabago ka lang dito sa akin channel, please po kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ina-uploads kong videos, tutorial, at mga product review dito po sa aking YouTube channel. So dito po, meron po tayong gagamitin na device. Ito po. Ito po ang tawag po dito ay inverter. Ito po ay magagamit po natin halimbawang mag-brown out po. Yung pong laman ng battery ng e-bike natin ay magagamit natin sa ating pong mga appliances, sa ating mga ilaw, sa pagcha-charge ng ating mga cellphone, pagsasaksakan ng ating mga modem, para po magamit nyo at syempre hindi nyo ma-feel na brown out po kayo dahil po magagamit nyo ang laman na power ng inyo pong mga e-bike. So ito po, pakita ko po sa inyo. Ito po siya. Inverter, magalbok na kasi hindi ko naman nagagamit kasi hindi naman nagba-brown out sa amin dahil kami naman po ay naka-solar sa bahay. So binili ko lang po ito para po sa ating video at saka po para ma-share sa inyo kung ano po yung mga pwede nating magawa para po mas mapakinabangan natin yung ating pong mga e-bike. Ikabit na natin itong inverter sa ating pong mga e-bike. Sukatin natin. Sakto lang, oh. So, ayan guys, sinukat natin dito sa taas, no. Ganyan siya. Makikita nyo, magiging ganyan na itsura ng ating bubong, solar panel. So, ito yung ating battery mga kaibigan. Ito po yung ating Life PO4 na inassemble dito po sa ating e-bike. Pwede rin nyo rin naman po ito gamitin sa inyo pong mga lead acid battery. Papakita ko po sa inyo mamaya. Dito po sa kabilang upuan na to. Yan. Nandyan naman po yung lead acid battery natin. And then, ito po yung ating Life PO4 battery. So, dito ko muna siya ipapakita sa inyo kung paano po siya gamitin. Ito po pag binili, ay ganyan po. Nakakabili po kayo ng plug or nakakabili rin po kayo ng alligator clip kung alin po yung inyo pong gustong bilhin. Pero mas okay po sa akin yung ganito ang bibilhin kung sa e-bike nyo po gagamitin para hindi na po kayo sisipit-sipit. Pag ganyan po, bubunutin nyo lang po itong saksak sa e-bike, sa inyong battery. Ito, bubunutin lang po natin to mga kaibigan. Ito yung doon sa papunta sa power natin. Dalawa po kasi yung akin eh. Itong isa nakakabit to sa solar natin. So, wag nyo nang pansinin yan. Basta't nakakonect sa inyong negative at positive ng e-bike, doon po natin isasaksak. So, bubunutin lang natin yan. Yan. Pag nabunot natin yan, so, ito yung papunta doon sa e-bike natin. Hindi yan ang kakailanganin natin. Ang kakailanganin natin, itong galing sa battery. Ayan. So, ngayon, ito naman, yung doon sa ating inverter, ito siya, yan. Ito ngayon, isasaksak natin dito, doon sa battery natin. Para yung supply na magpupunta sa inverter natin, manggagaling doon sa battery. Okay, saksak natin. Normal yan kahit parang magkakaroon ng konting spark kasi ay makakadetect siya ng kuryente. Ayun. Narinig nyo, lumagotok. Tek! So, ayan. Ngayon, kung gusto nyo po nito, ilalagay ko po yung link dyan sa description at ipipin ko po sa ating comment section para ma-direct po kayo sa seller nito. Dito po ang inverter, marami pong klase. Meron pong nabibiling 12 volts, meron 24 volts, meron 48 volts, merong 60 volts. Kung ilan pong volts yung nasa e-bike nyo, kagaya po ng akin, 60 volts po ito. So, 60 volts po yung binili ko para magamit natin siya. Ito po ay bubuksan natin. Ayan. Makikita natin mga kaibigan, siya ay 66.7 volts. At siya po ay mag-a-out na dito ng 220 to 230 volts na pwede natin pagsaksakan ng ating po mga appliances. So, meron po tayo ditong electric fan. Susubukan natin kung mapapagana niya at yan naman po isubok ko na. Gusto ko lang po ipakita sa inyo kung paano po siya gumagana. So, ito yung ating electric fan na 220 volts. Halimbawa ay mainit na ang panahon. Mainit talaga yung panahon. Napakainit ng gabi. At brown out. Kailangan nyo ng electric fan. So, pwede nyo gamitin to. Saksak lang natin. Ayan.
naka-on na pala yung electric fan, hindi na natin kailangan pihitin. So makakapanood po tayo ng TV, makakapag-connect po tayo ng ilaw dyan, at makagamit tayo ng mga electric fan, makakapag-connect sa ating mga modem, may ikisaksak natin para po meron pa rin po tayong internet kahit po brown out. So yun guys, kung lead acid battery naman yung inyo pong mga battery, so dito naman tayo magbubukas sa kabila para po doon sa lead acid battery natin. So ayan. Ganun lang din po ang gagawin. Siyempre, bunutin nyo lang po yung connection nito. Ganun lang din, kagaya doon sa kabila. Basta yung connection lang ng lead acid battery. Make sure lang po na kung may breaker po yan, i-off nyo na lang po muna. Para po, kung mag-disconnect man po kayo, okay lang. Basta nakababa po yung breaker. So, ganun lang din, kagaya po doon sa kabila. Disconnect nyo lang po itong dalawang to. And then, saka isasaksak nyo po yung inverter. Huwag po kayo dito gumamit sa charging, hindi po sa charging port gagamitin. Ito po, ibunutin nyo po ito sa may battery. So ito naman po ay talagang magagamit nyo at mapapakinabangan maigi, lalo na sa ngayon na natatakot tayo na baka paharap tayo sa kakulangan ng supply ng ating kuryente sa ating bansa. So pwede magamit ito. Ito na lang po yung gamitin yung power station, yung pong inyong mga e-bike. Bumili lang po kayo ng ganitong inverter at magagamit nyo na pong maigi sa inyong pong mga appliances. Siyempre, kung hindi masyadong madami ang laman ng battery ng inyong e-bike, huwag nyo pong masyadong gamitin sa kung pang ilaw-ilaw lang, pwede na po ito. Huwag nyo naman pong gagamitin sa pagsasaing sa rice cooker, no? Pero kaya po nitong inverter na to makapagpa-under ng mga rice cooker. Pero siyempre, mauubos agad yung laman ng battery nyo. So, kailangan nyo rin pong magtipid kapag po alam nyong brown out na nga bakit pa tayo mag-aaksaya, diba? So, makakatulong to para pang ilaw, lalo may mga baby po, pang ilaw, pang electric fan, magagamit nyo po yan para po yung inyo pong laman ng battery ay mapakinabangan nyo pagka brown out. So, kung gusto nyo po nito, ilalagay ko po yung link dyan sa ating description. So hanggang dito na lang, sana nakatulong to ang video. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye po. Tapos syempre meron tayo ditong Boost Solar Charge Controller. 300 watts lang po yung in-order ko. Kung gusto nyo po, meron po itong 600 watts. So 150 watts lang naman yung solar panel natin. Okay na po ito. So yan na po ang gagamitin natin. Meron po tayong fuse dyan. Ayan. Ito po yung linya papunta sa battery natin. May fuse dyan. May extra fuse pag binili. Tapos syempre, para safe, bumili rin po ako nitong breaker para po kung sakaling magkaroon ng short, ito na lang yung bababa. Tsaka syempre para mayroong on and off yung power galing sa ating solar. Ikabit na natin to dito. Ito na lang nakikita kong space dito.